Axel ang big brother ko. Si Amiel ang little brother ko. Pero kambal kami. Ang fraternal twins naman na sina Amiel at Axel, bagamat parehong lalaki ay malaki naman ang pagkakaiba ng kanilang itsura at ugali. Si Amiel, parang mas matanda siya kung mag-isip. Mature. Mas matured siya kung mag-isip. Pero pinanganak ba siyang ilang segundo na lumabas o hindi naman? 2 minutes later siya. So younger technically. Younger siya, oo. Si Axel naman, mas malambing siya. Kahit mas malaki siya, mas baby-baby siya. 2 taon ang hinintay ni Mommy Ira bago sila nabiyayaan ng anak sa tulong ng fertility-enhancing treatments. Nagpa-work up ako kasi, pag nagpapa-work up ka, pinapainom ka ng fertility pills. Yung fertility pills na yun yung nakita ko dun sa nagkakos na siya ng multiple pregnancy. Kaya naman nang ipanganak ang kambal para kay Mommy at Daddy Armand, blessing nga daw ang pagdating nila. At dahil full-time mommy si Mommy Ira sa pag-aalaga ng kanyang kambal, madalas na sila ay magkakasama at libangan ng mag-iina ay kumanta at tumugtog ng gitara. Pareho rin silang mahilig sa music kasi kaming mag-asawa, nagsiserve kami sa church. Kumakanta kami, tapos every time na magpa-practice kami, kasama sila. Bagamat tutok si Mommy Ira sa pagpapalaki ng kambal, hindi pa rin naging madali sa kanya na gampanan ang dobling tungkulin ng pagiging isang ina. Bilang mommy, i-recall mo yung pagpapalaki sa kanila na kambal sila. Medyo ang mahirap nun, yung kailangan i-treat mo sila ng individual talaga eh. You have to treat them as magkaibang bata. Oo, ganun. Halimbawang nag-aaway sila, hindi mo pwedeng ipakita na bias ka eh. At nang lumalaki na ang mga twins, gaya ng ordinaryong magkapatid, hindi rin maiwasan na kung minsan ay nag-aaway ang dalawa. Anong pinag-aawayan ninyo? Minsan po, nandadaya ko. Minsan din siya. Nandadaya ka? Saan sa laro? Ikaw naman? Nandadaya din. Pantay na pantay ang pagtingin ko sa kanila, kaya lang minsan parang nagtataka ako bakit sinasabi nila, Mama, parang mas lagi mong pinapagalitan ako kaysa sa isa-isa, ganyan. Sabi ko, hindi anak, pinagsasabihan ko lang yung dapat pagsabihan, pero hindi dahil sa mas mahal ko yung isa sa isa. So dapat maging ingat na ingat tayo doon, baka hindi tayo aware na nasisira yung self-esteem ng bata. Akala nila mas pinapabura natin yung isa dun sa isa. Na hindi naman. Na hindi naman talaga. Hindi ko ma-imagine na mas mahal ko yung isa. Walang ganon. Ito naman ang ilan sa mga tips na ibinahagi sa amin ni Mommy para mapalaki ng tama ang kambal na anak. Alam mo, tingnan mo, nung bata sina Amiel at Axel, ang nangyari ito, ang ginagawa ni Mommy, magkaparehong damit, ha? So, magkaiba lang ng kulay, pero halos magkaparehong damit. Sabi ng mga eksperto, very tempting para sa ating mga magulang na gawin yun, pero mas maganda na kumbaga, gawing magkaiba ang damit, no? Bakit sa palagay mo, Mommy, na mas maganda magkaiba ang damit? Actually, nung mga hanggang 2-3 years old lang sila, pero nung mga 4 years old na, pasok na sila sa school, meron na silang sariling gusto. Hinahayaan ko na sila eh. Cute lang kasi pag maliit. Oo, cute pag maliit, pero kumbaga nga, hindi nagpo-foster ng individuality, di ba, nung sariling pagkatao. Paano mo finoster yung individuality nila? Hindi ko pinipilit kung ano yung dapat ito yung gawin mo kasi dapat pareho kayo. Pinababayaan ko lang sila. Kapag meron ding ibang tao na nagkukumpara sa kanila, pagka hindi nakaharap yung mga bata, sinasabi ko na hindi magandang kinukumpara yung mga bata kahit nakambal sila. Dobling kaligayahan, dobling sakripisyo at dobling pag-aaruga. Yan ang ilan sa mga doble-dobleng pagdadaanan ng mga magulang na merong kambal na anak na gaya ni na Mommy Aurora at Mommy Ira. Pero para sa kanila, hindi lamang doble ang kaya nilang ibigay, kundi 100% na pagmamahal para mapalaki sila ng tama. Habang lumalaki ang mga kambal, mapapansin ninyong mga magulang na meron silang special bond o talagang malapit sila sa isa't isa. Bilang mga nanay, maganda na mag-encourage tayo ng individuality. Halimbawa, i-encourage natin sila na magkaroon ng sarili nilang mga kaibigan o kanya-kanyang kaibigan.
At bukod dyan, kung sa eskwelahan, maganda rin na magkakaiba ang kanilang mga klase para hindi sila ika nga masyadong clingy o dependent sa isa't isa. Makakatulong ito para malaman nila ang sarili nilang mga talento at pagkatao.